Magandang gabi po sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Dexter Works. Ang gagawin po natin ngayon ay magkakabit po tayo ng anti-tip kill switch dito sa ating motor para magiging komportable tayo kapag iniwan natin ang motor dito sa labas habang tayo ay natutulog. Tara, simulan natin. Ang gagawin po natin ngayon ay magkakabit po tayo ng anti-tip kill switch dito sa ating motor at kailangan natin na itago natin yung switch na ilalagay natin. Dapat tayo lang yung nakakaalam kung saan natin ilagay para ma-off natin itong motor natin na hindi nila alam kung saan yung switch na nilagay natin, para tayo lang yung makakaalam at makakapaandar nitong motor natin. At ito na po yung switch na gagamitin natin, on-off switch. Mura lang po ito mga kawak, nasa 30 pesos lang po ito. At kung ang iba ay naglalagay sila ng alarm o two-way alarm sa kanilang motor para hindi mapaandar talaga ng sino mang nagbabalak na paandarin yung motor nila o para hindi siya manakaw yung motor ninyo. Dito sa atin, ito lang yung gagamitin natin kasi wala tayong pambili ng alarm. At itong kill switch pwede natin ilagay dito sa ilalim nating upuan, dito sa ating compartment, or maghahanap tayo kung saan tayo komportable. At shout out dito sa kaibigan natin na motovlogger na si Boy Baldo. At ngayon baklasin ko lang itong mga pairings. At ito na, natanggal ko na lahat itong pairings dito sa harap. At ngayon ang gagawin natin dito ay magkakabit tayo ng anti-tip kill switch. At ito na yung gagamitin natin na switch at saka wire. Ngayon sa pagkabit natin dito sa anti-tip kill switch, kailangan wala tayong wire na puputulin dito sa ating motor para hindi tayo magka-problema in case na mag-malfunction itong switch na nilagay natin. Aandar pa rin yung motor natin kasi wala tayong puputulin na wire dito. Gagawin lang natin dito ay hanapin natin itong wire na ating susian, itong 4 na wire dito sa ating ignition switch. Dito sa kanyang socket, hanapin natin yung female socket. Itong nasa baba, ito po yung female socket. Dito natin isusuot yung wire. Hanapin natin yung kulay itim na may stripe na white kasi yan yung kill switch sa motor natin. Dito natin ilalagay yung wire, isusuot natin dito sa kanyang butas. At dito sa kabila, hanapin natin yung kulay berde na wire o color green. Dito natin ikakabit yung sa kabilang wire. Dito natin isusuot. Babalatan ko lang muna tong dulo ng wire mga kaworks. At tapos susuot natin dito sa kanyang female socket. Dito sa kulay berde na wire at saka dito sa kulay itim na may stripe na white na wire dito sa baba. Dito po natin inilagay itong switch, itong dalawang wire ng ating switch sa female socket ng ating ignition switch. Dito natin inilagay kasi alternating current po yung ignition system ng ating motor or AC, yung CDI ng motor natin. Malalaman natin kapag merong kill switch or wire na kulay itim na may stripe na white. Diyan natin malalaman kung AC drive yung CDI ng motor natin or alternating current yung ignition system ng motor natin. Kasi yung iba DC volt yung ignition system nila or direct current yung CDI ng motor nila. At dito sa atin alternating current itong motor natin kasi alternating current yung ignition system niya. At saka 4 yung wire ng ating ignition switch. Yan ang pagkakaiba dito sa ating motor na AC. At yung DC volt na CDI, meron lang yung dalawang wire yung sususian nila. Kadalasan yung kulay pula at saka kulay itim sa Honda motorcycle tulad ng sa XRM 125. At ito na mga kaworks, tapos na nating nailagay yung wire dito sa ating switch at saka dito sa ating susian. Naikabit na natin itong anti-tip kill switch dito sa ating motor at ngayon susubukan natin kung mag-function ba itong kill switch na nilagay natin. Ngayon i-on natin yung ignition switch.
At dito sa ating on-off switch, meron itong nakalagay na bilog at saka guhit. Ngayon, subukan natin paandarin. I-start natin. Ito na, umandar na yung motor mga kaworks. Kanina, tinapat natin yung switch natin doon sa may guhit ay ayaw niyang umandar. Ngayon, pinindot natin, tinapat natin dito sa bilog, dito sa baba, umandar siya. Ibig sabihin, okay yung nilagay natin na anti-tip kill switch. Nag-function yung on-off switch na nilagay natin. At kahit na naka-on yung susian natin, tapos na-off natin itong kill switch, ayaw pa rin niyang umandar. Hindi natin mapaandar yung motor. Ibig sabihin, gumana itong kill switch na nilagay natin. Napaka-importante nito na maitago natin ito mamaya mga kaworks. Ayan, ayaw na umandar. Kahit i-start natin. Ayan, umandar na. Kasi naiwan natin yung kill switch. Ayan, tayo lang yung makakapaandar ng motor natin. Kasi tayo lang yung nakakaalam kung saan natin nilagay ito. Itong kill switch. Ngayon, nahanapan natin ito ng lagayan. At para sa akin, na mas mabuti kung nasa ilalim ng compartment o U-box ninyo, sa inyong ilalim ng upuan ng inyong motor, ito ilagay, itong kill switch, hanggat kung maaari. Kasi mas safety siya doon sa ilalim ng inyong compartment, kasi maaari nyong ilock yung upuan ninyo. At hindi yung basta-basta mabubuksan. Dito sa akin, dito ko ilalagay sa ilalim. Pili lang kayo mga kaworks kung saan nyo gusto, kung dito ba sa ilalim or doon sa compartment niyo, doon sa ilalim ng inyong U-box. Dito sa akin, dito ko lang ilalagay sa ilalim ng aking fairings. Ayan, kasi hindi siya halata dito. At saka hindi siya makikita dito sa may tagiliran, dito sa may butas. At madali ko lang siyang madudukot dito. At sa gabi, kapag iginarahe ko na itong motor, tapos matutulog na ako, pipindutin ko lang itong kill switch ko dito para hindi siya mapaandar. Ayan. At ang gagawin ko dito ay susuot ko itong wire dito sa aking harness ng aking motor. Ayan mga kaworks, i-organize ko lang muna tong wire. Ayan, na-organize ko na mga kaworks. Tapos gagawin ko dito, lalagyan ko ito ng tali, itong plastic tie or cable tie. Ayan, isinuot ko siya dito sa may gilid ng on-off switch. Meron po itong butas dito. Ayan mga kaworks. Tapos yuyupiin ko lang itong dito sa gitna ng cable tie para hindi tayo mahirapan sa paglagay ng tali dito sa ilalim. Ayan, nailagay ko na yung tali dito sa malaking hose. Ayan, natalian ko na siya. At ngayon, hihilain ko lang itong cable tie o plastic tie para humigpit siya at saka dumikit itong on-off switch, itong kill switch na nilagay natin, dumikit dun sa hose. Kailangan hindi na siya naikot itong switch. Kapag naitali na natin, kailangan mahigpit talaga para hindi siya umikot o mapunta sa ibang direksyon, para hindi tayo mahirapan sa pagdukot kapag in-off natin, at saka i-on natin. Saka kailangan hindi siya makikita sa labas, hindi siya bababa dito sa butas. Kailangan dyan sa stable siya dyan sa itaas, kaya nilagyan ko siya ng tali. Ayan, stable na siya. Sinubukan natin, hindi na siya gumagalaw. Putulin ko lang tong cable tie.
Tapos para hindi malaglag yung wire, kailangan nating itali rin para stable rin siya. Ayan, nailagay ko na yung tali or plastic tie. Ngayon putulin ko lang itong excess na plastic tie. Ayan, naputol na yung excess na plastic tie at saka na-organize ko na yung wire at saka yung kill switch. Nailagay na rin natin. At ngayon subukan natin ulit na paandarin itong motor mga kaworks. Ito na mga kaworks, napaandar ko na. At ngayon ikabit ko lang lahat itong fairings niya dito sa harap para mamaya i-final sound check natin ito. Ito na mga kaworks, naikabit ko na lahat itong fairings niya dito sa harap. Ngayon susubukan natin. Final testing na to mga kaworks. Sa mga nais po magpagawa sa akin sa personal, pwede po kayong tumawag sa 0916-970-7538 o pwede nga akong puntahan sa shop namin dito sa Motormet, Tibalog sa Tutumas, Pede Road 2. Dito po sa tabi ng Yamaha CD Autocycle. At ngayon subukan nating dukutin yung kill switch natin na nilagay natin dito sa ating motor. Ayan. Tapos paandarin natin ulit. Ayan siya. Ayan. Tapos dukutin natin ulit. Okay na mga kaworks, successful yung ginawa natin na DIY kill switch sa motor natin. At applicable po ito sa Honda XRM 110, Honda TMX 125 Alpha, Honda TMX 155 at sa lahat ng alternating current ignition system na motorsiklo. Sana huwag kalimutan na mag-like. Peace, ride safe sa lahat. Out.